Mga katambay, mga kabayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po dito po sa Tambayan mga kabayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng ating bansa o saan man sulok ng mundo, tayo maingatan nawa mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin ito pong balita mga tambay, di po ba? Dahil doon nga po sa kabila na talagang pinipilit nila at talagang gustong-gusto nila na ma-impeach at matuloy pa ang impeachment ng Vice President. Gusto na nilang ma-impeach at siyempre gustong-gusto nilang matuloy ang impeachment. Kaya po pumutok yung issue na dapat maraming mag-inhibit dito sa mga senador, mga tambay. Di po ba yan? Pumutok po yan. Yan pong balita na yan at napakarami pong nagsasabi. Hindi lang po sa media, pati sa social media na dapat daw po mag-inhibit ang mga supporters o sumusuporta dito sa Vice President Sara Duterte. Sinagot din po yan ng Vice President. Ano po sabi ng Vice President? Mas marami nga dapat mag-inhibit ng mga senador. At meron pa siya pinangalanan, mga kababayan. Pinangalanan niya pa yung mga bias. Pakinggan po natin ang ating Vice President at komentuhan po natin. Maraming senator judge daw ang dapat mag-inhibit o hindi lumahok sa impeachment case dahil biased. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. May patutsada rin siya kay Palace Press Officer Claire Castro. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo, exclusive. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang panunumpa ng ilang nanalong opisyal sa Mindanao nitong nakaraang eleksyon sa Davao City. Matapos niyan, eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang bise. Sinagot niya ang mga isyu kabilang ang panawagan ng ilang kritiko na mag-inhibit o wag nang lumahok bilang senator judge sa impeachment case na Senator Robin Padilla at Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, hindi lang sila ang dapat ipa-inhibit. Kung disqualify natin, no? Ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators, madami tayong ipapa-inhibit din. Tulad ni Senator Risa Ontiveros na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Si Senator Chis Escudero, si Senator Pimentel na nagsabi, ano ba sinabi sa akin? Unhinged. Parang yun ba ang term na ginamit sa akin? Basta ang sinabi ay lukaret. Natanggap na raw ng kampo ng bise ang summon mula sa Senado. Na-i-refer na niya raw ito sa kanyang legal team at hinihintay ang abiso kung magpapakita siya sa impeachment court. Wala pang instructions ang mga lawyers sa akin kung pupunta ba ako or hindi. Naging matipid naman ang sagot ng bise sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ito makipagdialogo sa Senado at Kamara para ayusin ang gusot sa issue ng impeachment. No comment. Pero may patutsada siya kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kamakailan ay nagpahayag hinggil sa umunay mga taong manggagamit at handang magpagamit. Di ba sinabi ko na sa iyo, si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro, at pag Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig nila. Sabi ko nga, di ba, ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating dyan sa dalawang Castro na yan. Wala pang komento riyan sina Yuse Castro o Representative Franz Castro. Sinagot naman ng bise ang rekomendasyon na inihain ng komite sa Kamara para pasampahan siya ng kasong plunder dahil sa umunoy maling paggamit ng confidential funds sa OVP at DepEd noong siya pa ang kalihim nito. Kung ako, okay lang. Dahil politiko ako, gusto ko rin sumagot sa loob ng korte. Pero naaawa ako dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina. Tungkol naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa ICC sa The Hague. Hindi pa raw alam ng bise kung saang bansa posibleng ilipat ang kanyang ama sakaling paniga ng ICC ang hinihiling nitong pansamantalang kalayaan. Ang dasal nating lahat at panawagan natin lahat ay makinig ang ICC judges at maging patas sila sa pagdesisyon base doon sa submission ng Defense Council.
Nagbabalita mula sa Yan po mga tambay, ang sagot po. Lahat po ay sinagot ng Vice President ang issue, mga kabayan. Lalong-lalo po sa issue ng inhibit, mga tambay. Di ba, napakarami kasing bumabatikos. Lalo-lalo po ang makakaliwa. Di ba? Yung grupo na makakaliwa, yung grupo po nila na pina-inhibit daw po si Padilla, si Robin Padilla at si Amy Marcos, ang dalawang senador, mga katambay. Di po ba? Ano po ang banat ng Vice President? Mas di hamak, maraming bias o magiging bias ang desisyon na papabor na siya ay ma-impeach. Di po ba? Pinangalanan niya. Kauna-unahan ang sumusuporta yata sa makakaliwa sa CPP and PNDF. Sumusuporta yata ito si Risa Hontiveros. Di po ba? Talaga pong yan galit na galit po yata sa mga Duterte yan. Matagal na pong kritiko yan. Di po ba? Si Risa Hontiveros, talagang makikita mo, bias na bias talaga yan. Bakit hindi nila sinasabi mag-inhibit yan? Kasi nga kakampi nila. Di po ba? Ayan, pinangalanan din po ang hindi balimbing. Ang hindi po balimbing na si Coco Pimentel. At ang isa pang hindi balimbing. Ang hindi pa raw isang balimbing na isang senador na makatambay na siya Senate President Escudero. Yan, mapinangalanan po yan. At marami pa po nagtatago dyan na mga unyango, di umano. Mga kung saan madikit, gano'n ang mga kulay. Di po ba? Yung mga senador dyan, mga bayan. Marami po yan. Buti nga, hindi pinangalanan lahat ni Vice President Sara Duterte. 3 pa lang ang pinangalanan niya dyan. Na antimano ay bias na. Di po ba? Kaya nga po sinasabi po ni Vice President, nalilintikan na sila babatuhin sila ng babatuhin. Babatuhin nila. Sisiraan nila ng sisiraan ng Vice President, lalo sa pagiging issue ng inhibit. O di binanatan sila, mas maraming gustong ipa-impeach dyan ng Vice President. Di po ba? Kaya mga kabayan, ang Vice President kasi, maraming bala yan. Hindi maubusan ng bala yan. Samantalang sila, pag nagsalita ang Vice President, puro kahihiyan ang aabutin nila. Dahil sila'y marami tinatago. Maraming issue. Di po ba? Lalong-lalo pa yung kanilang institusyon. Di ba si Senadora Hontiveros may issue din yan sa PhilHealth? Hindi po ba? At may issue rin yan na nangungumisyon sa mga proyekto ng gobyerno. Di po ba nangungumisyon? Yan yung talagang binanatan yan ng isang senadora na hindi rin nanalo yata. Si Senadora Cynthia Villar, di pa ba? Noong mga panahon sa Senate hearing nila. Hindi po ba? At marami pang issue dyan kay Risa. At lahat po yung opisina na yan, yung institusyon na yan, marami pong issue yan. Lalong-lalo po ang kanilang libro. Issue na po na napakatagal na panahon ang kanilang libro. Hindi po nabubuksan ang mga libro niyan. Lalong-lalo po ang ating ibinibigay na pondo dyan sa institusyon na yan. Lalong-lalo yung Kongreso, kasama ng Senado. Sarado ang mga libro niyan, mga walang public hearing. Ang mga budget niyan, hindi natin alam kung saan dinadala ang ibinibigay natin pondo o budget, lalong-lalo sa mga opisina niyan sa bawat senador at bawat mga congressman o representative. At gaano kalalaki ang confidential fund niyan, hindi natin alam. Ang bawat senador at ang bawat Senate President, ganon din ang mga congressman, lalong-lalo ang speaker. Di ba? Hindi natin alam. Pero tayo, alam natin ang confidential intel fund ng Pangulo at ng Vice President. Pero sila, hindi natin alam. Dahil nga po sarado ang libro nila. Sila ang napakaraming itinatago anomalya yata sa atin. Lalo-lalo pagdating sa kaperahan. Hindi po ba? Kaya nga po dito, basag na basag sila . Ang Vice President ay kailanman ay hindi natatakot humarap sa impeachment. Sila lang ang hindi natin malaman kung bakit. Puro delayment ang ginagawa nila dyan. Bakit kaya? Baka kasi mabulgar ang mga nakatago, ang mga baho, ang mga lihim nila na dapat ay hindi na mabunyag dahil kailangan itago ang mga baho nila, lalong-lalo sa korupsyon. Hindi po ba? Dahil mismo ang Vice President, pinangalanan sila. Kontrolado nila ang pera natin. 2 tao lang.
Nagpangalan siya. May sinabi siyang saldiko at yung tinatawag niyang tambaluslos. Di po ba? Grabe daw po yan. Pagdating daw po, napakaswapang daw po niyan. At gahaman daw po sa pera yan. Mga kababayan, grabe. Lalong-lalo na yung ginawa nila 2025 national budget. Grabe po. Yung BICAM, GAA, kaya mga naging gago na. Hindi po ba? At isang damukal daw po dyan, mga extraordinary nila. Grabe daw po sa kaperahan yan. At pinangalanan niya rin ng isang first lady na nagkakambal din daw po ng pera sa gobyerno na hindi naman halal. Hindi man lang binoto ng taong bayan. Pero nagkakambal daw po ito ng pera. Yeah, kumpleto po. Meron siyang video call, recorded. Mga tambay, may mga hawak na dokumento, lalong-lalo sa Kongreso at Senado, mga kababayan. Kaya ba ang impeachment ay hirap na hirap nilang tutukan o ituloy dahil unang-una hindi totoo? Gawa-gawa. Puro gawa-gawa. Planted. Di ba? Puro scripted. Saan ka ba naman nakakita? I-impeach mo yung Vice President. Ang COA hindi mo makuha. Hindi mo mapasang-ayon. Hindi ka makakuha sa COA. Hindi sinusuportahan ng COA ang mga bintang nyo na korupsyon sa Office of the Vice President. Bakit kaya? Tingnan nyo po. Apakarami. Tapos, ang dami pa nila ikinakaso sa korte. Isang damukal ang ikinakaso nila sa Vice President. Nalulungkot lang ang Vice President. Kasi kung siya lang, okay lang siya patungan ng isang damukal na kaso. Bakit po? Politiko siya. Pero yung mga nagtatrabaho sa opisina ng Office of the Vice President, hindi po mga politiko yon, mga empleyado. Pero sila po nabubuli. Diba? Nagiging delikado pa ang sitwasyon ng mga nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Di ba? Dahil nahandyan ang grupo na nagpapabagsak. Nangunguna na ang grupo ng makakaliwa. Di po ba? Grabe po yan. Hindi po titigil yan. Dahil iba po ang hangarin yan. Dahil galit na galit po yan. Dahil pag may isang Duterte na naman na nakaupo, delikado po yan. Delikado po yung mga sinusuportahan ni Senadora Risa Hontiveros. Di umano. Delikado na po yan, mga kababayan. At lalong-lalo po, mga tambay, sinagot niya rin po yung mga basura, mga garbage ang lumalabas sa bibig, mga tambay. Yung dalawang magpinsan, mga tambay, nakita naman natin, magmula nung naupo bilang Yusek, itong si Yusek Castro, wala na pong inatupag ito. Puro po paninira, banat sa mga Duterte. Di po ba? Kaya nga po ano sabi ng Vice President, wala na tayong makikitang mabuting ibabalita niyan sa mga Pilipino, lalong-lalo pagdating sa mga Duterte. Basura. Kaya nga puro basura ang lumalabas daw sa bibig. Kaya nga magpinsan, dalawa daw yan, ganyan daw yan. Wala ka nang aasahan dyan sa magpinsan na yan dahil puro basura ang lalabas sa bibig niyan. Yang dalawang Castro na yan. At yung isa na convicted ng child abuse na hanggang ngayon ay hindi man lang nakukulong. Convicted ng child abuse. Diyan ka magtataka sa gobyerno natin. Yung mga wala pang hatol ng korte, nakakulong. Hindi pa nahatulan ng conviction, nakakulong na. Samantalang ito, convicted na, malayang malaya. Nakapagbabatikos pa at puro basura ang lumalabas sa bibig ayon sa Vice President. At basura din ang lumalabas sa Yusek na pinsan ayon sa Vice President. Mga basura, mababaho ang lumalabas dito sa dalawang Castro na ito na magpinsan daw po ayon sa Vice President. Nakita niyo po, mga kabayan. Kaya dito po sa ginagawa nila sa Vice President, talagang pinagkaisahan naman talaga nilang pamilya Duterte. Di po ba? Alam naman po natin, saan ka naman nakakita ng impeachment? Itatapat mo yung impeachment. Meron kang pera na involved. Kailangan mong pumirma para ang iyong opisina ay magkamal ng isang damukal na budget. Kailangan mong pumirma. At para yung pirma na yon ay pumapayag ka na ma-impeach sa Kongreso,
Di po ba ang isang Vice President? Kaya nga nila na-impeach. Di po ba? Pero hindi naman po inimbestigahan nila yan. Wala silang investigasyon dyan. Lalo-lalo ang majority ng Senado. Iimbestigahan ba nila ang manumalya, ang mga maanumalya na pirmahan sa impeachment na naganap sa Vice President? Di po ba hindi? Dahil nga po, planado nila yan. Scripted, planado po talaga kasi nila, di umano na pabagsakin na impeach ang Vice President. Kasi maraming alam, lalo-lalo sa corruption nilang lahat. Di umano. Di po ba? Kaya yan pong impeachment na yan, kahit po ano mangyari, mga tambay, ipupush nila na ipupush yan. Itutuloy nila na itutuloy yan. Lalong-lalo yung tinatawag na tambaluslos ng Vice President. At ganun din po ang presidente. Kaya nga siya maikipag-usap, dialogo, makikipag-dialogo sa Kongreso at Senado para yata gumawa na naman ng bagong plano. Hindi kaya dahil mismo yung Senate President pinangalanan mismo ng Vice President na isa ring bias. At lalong-lalo yung speaker na pinangalanan niya magnanakaw na tinatawag niyang tambaluslos. Sige, magdadialogo. Sino magdadialogo? Sila-sila na nagplano yata ng pagpapabagsak at impeachment sa Vice President. Sila-sila mismo. Di po ba? Hindi po ba mga walang hiya? Di umano? Nakita mo naman, ano ang kredibilidad ng isang Pangulong Marcos? Sige nga, para sabihin mo na ito ay hindi pumapabor sa impeachment. Sige nga. Siya nga yung gustong-gusto rin matuloy ang impeachment. Sa kabila na sinasabi niya noong mga nakalipas na taon na ayaw niya ng impeachment. Pero ngayon, siya na mismo. Dahil nga po ang Pangulong Marcos, yan po ang nakita ng mga Pilipino. Dahil sanay na sanay magsinungaling daw. Napakasinungaling daw. Napakasinungaling daw ng Pangulo. Yung kanyang mga sinabi, kinakain. Iba sa kanyang ginagawa. Totoo naman, nakita ng mga Pilipino, nakita natin, lalong-lalo yung tungkol sa ICC, na kailanman ay hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Dahil ang ICC ay walang karapatan sa ating bansa. Wala na silang jurisdiction. Di ba mga nakaraang taon? Pero ano po ginawa? Mismo siya ang naghatid sa ICC. Gamit pa ang ating eroplano. Tayo pa ang gumastos. At pinayagan niya ang ginawang pagdakip na walang due process ang isang general na napakabilis na promote. Naging PNP chief pa. Si General Marbil at si General Torre. Ito po, si General Torre po. Ang talagang matindi po. Ang kinasasangkutan din ito. Di po ba? Isang damukal na paglabag sa proseso ng batas. Nakita niyo po yung sabuatan. Tapos magmamalinis ang Pangulo. Alam na ng Vice President yan. Kaya nga tumatawa lang no comment. No comment sa usapan o dito sa gagawin ng Pangulo. Makikipag-dialogo sa dalawang hudas yata na sinasabi. Di umano. Isang Senate President at isang Speaker. At ang isa pang hudas, taksil ng bayan di umano, ang Pangulo. Ibang klase, no? Kaya sasabihin na lang ng isang Vice President, no comment ako dyan. Dahil lahat naman yan ay pinababagsak ako. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po ang pinakamaganda at matapang na sagot ng Vice President. Ang kanyang legal team ay handa. Iniintay na lang niya ang impeachment at syempre iniintay na lang po ng Vice President na siya po ay sabihan kung kailan siya o haharap ba siya sa impeachment, kung itutuloy na nila ito, mga kabayan. Pero marami pong nagsasabi ang impeachment ay basura na, mga kabayan. Kahit naman tayo, kahit si Kamanong, naniniwala ko na ang impeachment ay isang basura dahil yan ay gawa-gawa lang nila. Pero hindi po papayag ang mga tao na ito. Dahil ang layunin naman po ng mga tao na ito ay hindi po ang sinasabing katotohanan ang lumabas. Ang layunin ng mga tao na ito ay pabagsakin ang Vice President. Hindi po nila layunin ng Vice President ay malinis.
Dahil alam naman po nila sa kanilang mga sarili na malinis ang opisina ng Vice President. Ang layunin lang nila ay talagang tanggalin ang Vice President sa politika o sa pagiging Vice President na kailanman ay hindi na pwedeng kumandidato kahit anong posisyon sa gobyerno dahil impeachment ang gusto nilang mangyari rito. Di po ba? Hindi naman po bobo, tanga at mga gago na ang majority ng mga Pilipino. Hindi po kami tanga, bobo, gago. Yung mga naniniwala na lang sa inyo ang nagpapakatanga at nagpapakagago at nagpapakabobo dahil sa mga pakinabang, layuning masama sa ating gobyerno. At syempre po, yung kapangyarihang ayaw na mawala sa kanila. Kaya nga po nagkampi-kampi na nga. Di po ba? Lahat ng masasamang mga politiko, masasamang tao sa ating bansa ay nagsama-sama na lahat di umano dito sa pagpasok ng binagoong ng Pilipinas. Nagsama-sama na po yata sila ang pinaka masasamang tao di umano sa ating bansa. Lalong-lalo na ang mga politiko yata, mga oligarko. Lalong-lalo na yata ang mga makakaliwa. Kasama pa ang mga media at ang isang damukal na bayarang mukhang pera sa social media. Di po ba? Mga kababayan. Thank you po mga kababayan. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga na ating pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At sa ating po mga subscribers, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga nag-subscribers po natin. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hercio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa inyo po mga kababayan sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Thank you po. Maingatan po kayo araw-araw palagi mga kababayan. At syempre po yung dasal at panalangin po. Lagi po natin sama sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte at lalong-lalo po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Sana po matupad na po. At syempre po tayo po mga kabayan, magdoble-doble ingat din po tayo mga kabayan. Ingat po tayo palagi. Napakahirap na po ng sitwasyon sa ating bansa mga kabayan. Ingat po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.